Ika'y mauunawaan. Ikaw ang aming bida. Ika'y pakikinggan. Ika'y mauunawaan. Ikaw ang aming bida. Magandang linggo ng gabi mga kapuso. Good evening, Good evening, partner. Hello sa inyong lahat at hello, Mel, at hello sa lahat ng kapuso nating nakatutok. Hindi lang dito sa Pinas, kundi pati sa ibayong dagat sa GMA Pinoy TV. Napansin nyo ba yung set namin? Ha? Okay, ah. Kami po ay nagpapadala ngayon ng mga talents. Hindi. Joke lang. Ito po ay eksena parang klinika. Dahil mamaya, mga kaibigan, pag-uusapan natin ang kalusugan ng isang napaka-importanting tao. Pero ngayon, i-enjoy nyo na lang muna ang pagre-relax sa harap ng TV dahil sagot namin ang mga dagdag na kaalaman at kakwilahan ngayong gabi dito sa Mel and Joey. Okay. Narito mga dapat ninyong abangan ngayong gabi sa ating balitaktakan. Naku! Mainit yan. Kung hihilingin ng magiging asawa mo na i-give up mo ang iyong career, papayag ka ba? Mahirap yan, ha? Okay. Kala ko ako tinatanong mo eh. Bakit hindi? Sagot. Diyos ko, napakatanda ko na para tanongin niya. Okay. Pero yung mga magdidebate niya, handa na sagutin yan. Mamaya yan sa ating balitaktakan, abangan nyo ang aking setting-sete rin. Yan, ang gusto ko, Ang setting-sete ko, Mel, simple lang to. Bakit gustong-gusto kong magpabalik-balik at mamasyal sa Hong Kong? May pito akong dahilan eh. Bakit? Ikaw ba hindi mo favorite yun? Hindi. Hindi ko yun. Gusto ko London. Oo. Mas mayaman. Okay. Ito pa isa kong paborito, yung cute na si Trudis Liit. At ang wonder kid ng tennis. At kung bakit sila ang paboritong kids ngayon, mga batang matitinik, si Miko at si Trudis Liit. Cute talaga yun. Okay. Ito medyo seryoso yung aking partner dito, mga kaibigan. Na-hospital ka pala, partner Mel. Medyo. Nagulat. Mamaya, mga kaibigan, sa ating one-on-one with partner Mel, ikikwento niya blow by blow, in full detail, lahat yan, ang ginawa sa kanya sa ospital. Okay ka na ba, darling? Ay, naku, Ano ba? feeling okay ako ngayon. Boy or girl? Hindi yung doktor mo, tinatanong ko, boy ba siya o girl? Ano ka ba? Medyo ninenervous ako, pero... Wala yan. Okay yan. I feel Okay lang. Okay. Ilakad-lakad mo lang. Igalaw-galaw para ano. Partner, para maalis muna yung nasa isip mo, yung nervous yan. Mabuti pa aliwin muna kita sa aking unang kwento. Anong unang kwento mo? May isang bahay, partner, sa Cebu, mga kaibigan, na mahigit 300 taon na mula nang itayo ito. Kaya yung bahay ay hitik-hitik sa kasaysayan. Alam ko yan. Ang balita nga doon, yung mga kapitbahay. Ang sabi nila, talagang mahalaga na daw ang kontribusyon niya doon sa community nila doon. Kaya, tara na. Kumatok na tayo sa hanip na bahay, hanip na kwento, tok-tok-tok. Tao po! Sa lumang distrito ng Parian, Cebu, isang tahanan ang nakatayo bago pa namayagpag ang mga Kastila sa Pilipinas. At ito ngayon ang bibisitahin natin, ang hanep na bahay na may hanep na kwento. Hi, I'm Val. And I'm Ophelia. San Diego. Welcome to Parian, Cebu. Tuloy po kayo. Si Val at Ophelia ang ikasyam na henerasyon ng pamilya Yap San Diego na nagmana ng tahanang ito. Ang bahay na iniestimang itinayo pa noong 1675. Chinese merchants come to this place to trade with their ancestors gold in exchange for porcelain and silk. Sa librong Chinese Houses of Southeast Asia, 2 bahay lang sa Pilipinas ang nakatala dito. The one in Vigan, the Sikia Mansion, and the Parian House, the Yap San Diego. These are only two preserved Chinese houses. Maliit pa lang si Val, pangarap na niya ang bahay na ito. 2002 nang isang kamag-anak na nasa Amerika ang nagbigay ng kanyang bahagi sa bahay kay Val. After we saw the state of the house, we said, oh, it's no joke to fix the house. Back taxes for 28 years were not paid. I was never thinking about the restoration. My main concern is to get back the house before it's put into auction. Halos maubos ang savings ng pamilya ni Val para sa bahay. I want this as a legacy from my family that we will always share to the rest of the Cebuanos and to the rest of the Filipinos.
naging mas masigla ang Parian District nang binuksan nila ang tahanan para sa mga turistang nais bumisita. They call the house a house of many seasons. We have a lot of activities from January to December. People consider it a museum, but we still live here during weekends. Para lalo nating maintindihan ang kultura noon, silipin natin ang kabuuan ng bahay. The Parian word means barter, which means marketplace. My ancestors, they sell textiles at saka kopra. Nakita niyo ang lamesa na tadtaran. In big celebration during that time, dito nila nagluluto. They usually use benches. Yung tagsa-tagsang silya was popular during the 1800 na. Halika, punta tayo sa taas, sa second floor. O, bago umakyat, huwag kalimutan ang magtanggal ng sapatos. The floor is made of palayo. In English, it's mulave. Ito yung tisa, isang clay tile sa weights more than a kilo. So can you imagine the weight the roof is holding? Itong malaking salamin, this belongs to my great-great-grandfather. And they said that Katipunero si Leon Kilat, he used to stand in front of the mirror and fix his uniform. My great-grandfather used his abacus. And during their pastime, they play mahjong. It's from China. It's made of ivory. During the Spanish time, colegialas were trained by nuns to make this, called this lagang. It's a Nautilus shell. And these glasses were imported from the United States of America. Premyo ng mga perya-perya. That's why we call this carnival glass. May mga bisita sila. This is where they usually have their parang merienda. Yung first carvers ng santos were Chinese. If you want to date back yung santo, nalaman nyo it's very old. Pagsingkit yung mga mata. Sa bahagi ng Yap San Diego House kung saan may banggera, may sinaunang egg beater na ginagamit noon. Yung olden times, mga basin na made of wood, solid wood. This is the only room in the house, it's the bedroom. The whole family lives in this room. Walang television dyan, walang computer. I always make a point, pag nandito yung pamilya, we try to communicate to each other, just talking the whole night until we sleep. Ang bahay na ilang siglo ng bahagi ng ating kasaysayan, Ang bahay na pinagmamalaki ngayon sa Cebu, ito ang Yap San Diego Ancestral House. ang hanep na bahay na may hanep na kwento. If you come to Cebu, visit the Yap San Diego Ancestral House. We'd like to thank Mel and Joey for visiting us. God bless and hope to see you here. Bye-bye. Bye! Oy, imagine mo yun, Parts. Oo. Bago pa dumating si Magellan, Oo. nakatindig na pala yan. Yang San Diego Yap Ancestral House. Matindi. Hanep, hindi ba? Speaking of remembrance, mga kaibigan, mamimigay tayo ngayon ng remembrance sa ating mga mahal na audience. Yan ay Nikon Wong Clocks. Aha. Boys, Wow. pamigay na yan. Ayan o. Wow! Isa-isa? Lahat meron. Magbabalik ang Mel and Joey. Hoy, kayo na magbayad ng baterya na, ha? Ganda naman ang ating audience, oh.